that would be submitted or that would be presented before the International Criminal Court. What does that imply? It implies po, ang ibig sabihin po niyan, ay continued po, nagpapatuloy po ang kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Bawal po yan, maski anong English po ang gagamitin po ng kabila. Kaya nga po, kini-question natin ang Solicitor General. Noon, yung Solicitor General nagsabi na, kaya ang sinasabi natin ngayon, na wala na pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa Philippine situation. Kaya nga po, nag-recuse sila, hindi na sila nakikialam. Pero ngayon, sumayaw na naman na bumaliktad ang Solicitor General. Gusto na naman sumali doon sa kaso. Sumali na sila, pero huwag na lamang sana nilang kalimutan that they are the tribune of the people, they are the lawyer of the government, and they are supposed to represent and defend the interests of the Philippine government. And the Filipino people have spoken. We are no longer under the jurisdiction of the ICC. Kaya nga po, naawa tayo kay Senator Bato de la Rosa. Pinukot siya. Bakit daw siya nagtatago? Hindi po nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Kung kayo daw, sasabihan, may waran sa iyo, galing sa isang bansa na hindi pa natin nakita, galing sa isang korte na hindi natin nirespeto. Sasabihin bigla ng DOJ, meron na pala kaming natanggap dito na ICC, darating ka namin hindi na idadaan sa korte natin. Tama ba yun? Kayo daw, gawin daw. Hindi kayo magtatago, yan daw sa Rimulya, kung mayroon siyang warrant of arrest. Hindi na natin kung hindi siya magtatago. We just want a legal clarification. They cite Section 17 of Republic Act 9581. There are two modalities by which you can allow yourself to be under the jurisdiction of another foreign court. One, extradition. Second, surrender. But it must be pursuant to applicable extradition laws and treaties. Dalawa na yan. Extradition laws. What are our laws? PD 1096. Sinasabi nila, hindi po pwede po ang extradition laws. Kasi po, under PD 96 and pursuant to Rule 1, Section 3M of the said rules, the requesting state would be a foreign state, and ICC not being a state, and therefore, that is not covered. Hindi ako nag-agreean, but granting ex argumenti gracia yan na. Okay, hindi na lang tayo magtatalo, hindi ako agree sa inyo yan ha, na yung extradition laws, hindi mag-apply, pero sige na lang, i-concede natin yan. Pag-usapan natin ang extradition treaty. May treaty ba tayo on surrender with the ICC? Wala! In the first place, ICC is an international court. Treaties are only entered between and among independent states. So therefore, if there is no extradition law, and there is no extradition treaty, or surrender treaty, anong modality, legal modality apply mo? Wala! So kung walang legal modality, bakit mo arrestuin si Senator De La Rosa? Di ba tama? Wala silang sagot. Pangalawang argumento, okay, surrender. Meron na ba tayong IRR implementing rules on surrender? Wala. O bakit mo napin si Senator De La Rosa? Yan po ang ipinaglalaban natin. Meron na naman tayo pinaglaban. Yung kaso po, ang kliyente ko po, si Mayor Baste Duterte, pinailan natin ang kidnapping and 9 other criminal cases with the Office of the Ombudsman. Ang nangyari po nun, tinanggal sa docket. Tinanggal! Na-file na natin, may docket na criminal case numbers. Pinala yung docket. Nakalimutan ng dating acting ombudsman. Uy, meron palang May 2024 na memorandum order. Kailangan ako mag-issue na dapat wala na yung visa. So, ginawa niya, nagpalabas siya ng office order suspending the implementation of the memorandum order. First question, can an acting ombudsman supersede the memorandum order of full ombudsman? I question that. Second, kung totoo yun, bakit pinala mo yung pangalan mo? Wala na siya sa kaso. Si ombudsman, Rimulya. Ginawa niya
Pagkakuha niya ng clearance, hindi qualified na siya, na-appoint na siya na yung ombudsman. Because under the rules, pag may pending case ka with the office of the ombudsman, hindi ka pwede magawa ma-issue ng certification. Ergo, hindi ka pwede ma-appoint. Correct. Bawal. Tinanggal yung docket, binigyan siya ng certification, dinakit ulit, wala na siya sa kaso. Pwede ba yun? Bakit? Nag-issue ba kami ng affidavit of desistance sa kanya? Kaya nga po, inailan natin ang disbarment case po si Ombudsman Rebulla. Sabi ni Mayor Basti, pailan natin ang attorney. To go! Go tayo dyan! Tayo rin po ang nagtulong kay Ma'am Inday doon sa kanyang impeachment. Naalala niyo po? Meron nga po sundot na Torion Division. Pasalamat po tayo sa Supreme Court dyan.